Hello mga katek, meron po tayong Bluetooth speaker dito, rechargeable. Ang problema dito mga katek is hindi magcha-charge ito. Bali ang kalakihan nito is parang dalawang ganyan dalawa. So dinala ng may-ari dito, sabi hindi na magcha-charge. So titest natin. So yan. Titest natin to. Lagyan natin ito sa charger. So yan. At isasaksak natin. So yan. So yung indicator niya hindi talaga umilaw. Bali, dito yung indicator niya, dapat umilaw to. So yung charger natin good na good kasi ito yung ginagamit natin sa cellphone. So tara, i-repair natin. So ito mga katek, tatanggalin natin to kasi hindi naman siya nag-charge. So bubuksan natin. So yan. Buksan natin mga katek. So yan. So tingnan mo mga katek, oh. Dito papuntang speaker po yan. Ito papuntang speaker. Natanggal. Pero ligala naman siya. Pero tinitest ko. Pero ngayon ayaw na. Lubat na talaga siya. Oh, meron pa siya. Oh, medyo mahina. So yan, may konting power pa siya, pero konti na lang to. Mode. Open mode. So walang problema sa kanyang tunog naman siya. May power siya. Bluetooth mode. So bali ang problema lang nito is ayaw magcha-charge. So titingnan natin dito sa sa charging port niya. So bali dito natin i-test para wala na siyang sira na dito or may lost contact lang. So kunin to dito mga nut nito. Dito. Let's go. So pag repair nito mga katek, dapat na dahan lang po tayo kasi minsan masisira, mas lalo pang masisira. So ingat lang po tayo. Kasi dapat mabusisi po tayo kasi ang maliliit ng mga pisa ng ganito, rechargeable. Super liit. So dapat ingat lang po tayo sa pagbaklas at sa pag-repair. At kung bago pa kayo sa akin channel mga katek, paki-subscribe, and like, and share para updated po kayo sa aking panibagong video at paki-click na rin sa notification. So ito yun. So ito. Bali ito yung battery niya. Tanggalin lang natin ito. So yan, tinanggal
So bali tinanggal ko ng battery. So sabi ko kanina dapat dandahan kasi ano. Pero okay lang yan. Medyo talagang ano siya, kapit na kapit. So ibabalik lang natin yan mamaya. So yan. Para secured po yan. Ito dito tayo sa focus sa port niya. So tingnan niyo mga katik, oh. Ang mga pyesa ng ganito is super ano, maliliit. So dapat po ingat po tayo sa pag-troubleshoot ito. Tingnan nyo, isang mali nyo lang, sila na talaga agad. So abusisi pala talaga to kapag ito yung pag-repair po tayo ng mga ganitong rechargeable. So yan, problema nito is hindi mag-charge. So focus po tayo dito, muna tayo dito. Pagka may nakaraan akong ano, naayos, problema na dito lang, support niya ano, wala siya contact. Yung iba sunog kasi kailangan na ipalitan ng mga IC o ganyan. So ito trouble po natin to. Basic po tayo, troubleshooting po tayo sa basic po muna. So kadalasan kasi kailangan natin pabalik sa basic sa troubleshooting natin. So wala pa rin. So ngayon ano, nakasaksak na siya. So ngayon ang gagawin natin, nakasaksak yung charger niya o yung ano, charger natin. So titest natin kung may supply ba papasok dito na 5 volts, may power ba siya 5 volts. So yun, kuha po muna ako ng multi-tester. So yan mga katik, ito mayroon po tayong tester, multi-tester. So bali ilagay na lang natin sa 50 o 10 na lang, 10 volts. Pwede na sa 10 dCB direct current volt kasi ano lang ito, 5 volts lang ang lalabas. So pwede lang yan. So yan. Bali mga katik, ito ang port nito is apat niya yan sa ano, terminal. So bali yung dalawa sa may gitna is ano yan, sa in yan. So sa dalawa naman niya is ito yung supply sa may kilid niya. So dito may supply yan. So medyo maliit siya. Kailangan lang natin to ano, dandahan po tayo. Yan. Tapos tingnan natin kung may ano ba siya. So pagtitest ng mga katik kasi medyo maliit lang to, nagamit po tayo ng maliit din. Idugtong natin sa ating test prod. So hanap muna ako. So ito mga katik, tinanggal ko na dito sa lahat ng may port niya. So bali tanggalin natin to yung volume niya o potentiometer niya kasi medyo ano, mahirapan po tayo sa pag test o test dito kasi malalim. So kailangan kunin to. So i-pump lang natin sa resolve lang natin o kunin lang nito. O kunin lang itong dito. So ito mga tek, resolder muna natin to. Tapos kunin natin yung volume niya. Lagyan lang natin ng konting ano. So yan.
So yan mga katik. Kunin lang ito. So yan. Tatanggalin na natin to. So yan. Dahan lang po. So yan. Dahan lang po. Baka po masira. So yan. So bali ito yung volume control niya. Tinanggal natin. So ang problema nito mga katik is ayaw magsi-charge. So tingnan natin. So tingnan natin ito sa anong port niya mga katik. Mapansin nyo, makita ba yung jet? Diyan mga katik. Yan. Dito ang dalawang ano niya, terminal. Bali sa may kilid, ito yung source niya. Tingnan nyo mga katik. Natanggal. Bali naliwag lang. So na ganyan. Dapat pa ganyan yan, pero na ganyan. So wala na siyang contact. So tinanggal natin yung volume control nito para madali nating ma-resoldered. So madali natin tong ma-resoldered. So yan. So bali ano na siya, wala na siyang contact dito ng portion. So yan. So sululahin lang natin to. So sa pagsulda mga katek, dahan-dahan lang po. So bali tinanggal na natin to para mas madali siyang masulda. So yan. I-test to mamaya-maya kung ganun pa rin, hindi pa rin mag-charge. Ibalik lang natin siya sa dati. So yan mga katik, oh. Kanina bumigay siya. So ngayon lagyan ng konting soldering lead para kumapit. Kunti lang mga katik, baka ma-short lang siya. So lalagyan natin ng konti. Tandahan na po tayo. So ito mga katek, bali ito na na-resoldered ako. So yan, na-resoldered na. So bali tinanggal ko yung maliit na mga katek. Bali ito yung protection niya, zither diode. Tinanggal ko kasi mahirapan ako magsulda dito kasi naputi. So binalik ko at sinulda ko dyan yung portion. Bali yung supply niya mga katek is dapat sa may kilid. So sa may gitna is in po yan. So sa may niya, sa may kilid niya is ito yung supply niya, positive at negative. Bali dito may positive, dito may negative. So yun. So bali ito yung protection natin na zither diode. So tinanggal ko dito ng portion na yan. Kasi mahirapan akong mag-solder dito kasi naputi siya. So tinanggal ko lang. Tapos yung potentiometer o volume control, tinanggal ko pa rin dito ng portion. Kasi mahirapan ako kapag gamit natin ng soldering iron. So yan. Kung heater pa yung gamit natin, okay lang. So soldering iron ang gamit natin. So yan. Test natin ulit. So ibalik ko lang itong maliit na pyesa na ito na zener diode. Sa pagtitest ng mga ganitong maliit mga katik, since zener diode po ito, ang aking ginawa is times 1 continuity lang.
kung in case lang mahirapan po tayo saan yung positive, saan yung negative. So bali yan times 1. So bali may palantadaan naman ito na may positive. So bali ito yung may siya, may guhit siya. Ito yung positive. Test natin. Sinsya na medyo maliit. Ang liit kasi ito. So yan, nag-reverse bias po tayo. Ibig sabihin walang palo po yan kapag nag-reverse bias. Kasi ito may siya, may palatandaan. Ito yung positive. So baliktarin natin. So yan, naka-forward bias po tayo. Dapat may reading po yan. So yan, may reading. So ibig sabihin good po itong na zeta diode. So ibalik lang natin to. So yan lang. So ito mga tek, double check natin wala ba siyang shorted. So dapat double check po tayo kasi ang liliit ng mga pisa. At sa pag-trouble naman ito is dapat dahan-dahan na po tayo. Ingat lang po tayo kasi mabusisi lang po tayo kasi ang liit ng mga pisa. Baka po masira po tuloy. So yan, dapat po ingat lang po tayo sa pag-trouble. So ilalagay ko muna yung zener natin na diode. So yan mga katek, nailagay ko na yung diode nito, protection niya. So bali ito mga katek, ito yung sinanggal ko kasi mirapan ako magsolda dito. So sa pagtitest ito is dali lang. But forward bias may reading, sa reverse wala naman. So yan, bali dali na itong matitest natin kasi nakalagay na dyan. So test natin ulit. Bali ito yung positive, ito yung negative. So yan, good yung value niya. So dapat sa pag-reverse po natin walang palo po yan. Test na natin. So yan, walang palo. So ibig sabihin good yung ating protection sa diode. So test na natin mga katek kung good na ba talaga ito. Test, i-charge na natin. So yan, lagay natin sa port dito, portion. At isaksak lang natin. So walang so balik natin. So siguro walang dito. So balik na natin to. So yan mga katek, na-resoldered ko na. Bali ito yung diode mga katek, itong may orange. Tinanggal ko yan kasi medyo mahirapan po tayo na mag-resolder dito sa may port niya. Bali yung port niya mga katek medyo na dislocate lang. So wala siyang contact. So nahirapan ako. So kinuha ko yung diode nito, protection niya para hindi siya masisira. So sa pagkukuha ng mga katek, sa pagbalik, dapat na mga katek, dahan-dahan po kayo kasi ang liit ng mga pisa ng mga katek. So yan, ang maliliit ng ganyan. So dapat ingat lang po tayo. So lalo na ang gamit natin is soldering iron lang. So ito yan bali naputi yan. So kaya sinulda ko at tinanggal ko yung volumeter niya, ito para dito, para hindi tayo mahirapan. So ititest natin mga katek kung gagana na ba. So wait lang, kuha po ako ng charger. So hindi pa siya na so ganyanin natin. Umiilaw siya mga katek. So kailangan pa natin i-resoldered kasi hindi pa siya masyado na resoldered. So dapat sa pag-resoldered mga katek, dandahan na po tayo. So yan may ilaw na siya. Ibig sabihin okay na po yan. So resoldered natin ulit kasi kailangan mamatay-matay siya. So dapat isingin natin, dapat
bago natin ibalik sa ano niya, case niya. So yan. So yan mga katek. So i-unplug ko na. So yan. Tingnan niyo mga katek kasi medyo maliit siya eh. Sobrang liit. So dyan ang portion. Ang liit niya. Kung meron pa tayong blower na heater na patanggal or okay lang. So wala. Soldering iron lang gamit natin. So dandahan lang po tayo. So yun lang. So isolder natin to. So yan mga katek. Sinoldered ko na. Itong punto nito mga katek is sinigurado ko na. So yan. Na-soldered na. At saka yung diode niya. So test natin kung gagana na ba. Kanina is gagana siya pero kailangan mo pang i-push dito nga portion para yung indicator niya is gagana. So ngayon i-test natin kung gagana ba siya. So lagyan natin ng battery. So bali itong battery niya positive itong positive. Ito yung negative. Kung gagana na ba siya. So ito yung charger ang gamitin natin. Susuksan natin. So yan. Susuksan natin mga katik ha. So yan mga katik. May indicator na po siya. Kita nyo mga katik yan green, red po yan. Ang ibig sabihin is naka-charge po yan. Kapag na full naman yan is naka-green. So ganyan. Kunin ko yung isa. Yan, naka-green. So kapag naka-charge, naka-red. So ang ibig sabihin, good ng ating Bluetooth speaker. So yun lang. So ito mga katik, ang problema nito is hindi siya maka-charge. So pag buklas ko, pagtingin ko, sine-check ko, may nakita ko kaagad dito sa port niya at na-lost yung contact lang. So bali lang siya, kailangan mo lang i-push o may contact siya papunta para may connection siya. So yun lang problema. Nahirapan po tayo mga katik kasi gamit natin is soldering iron. Okay lang sana kung heater or like mas madali siyang matanggal o makabit. So ito ang gamit ng soldering iron, mahirapan tayo. So tinanggal ko itong diode niya, protection niya, at ito rin potentiometer. So ibabalik natin ito mga katik. I-unplug ko muna. So yan, i-unplug ko. Ibabalik to natin to. So yan, tinanggal ko yung battery niya. So ibabalik natin ito mga katik. Sa pagbalik mga katik, dapat tandahan po at sa pagkuha ng component ang pisa kasi ang mga liliit nito mga katik, medyo maliit sila. So kailangan mo sila na tandahan lang po. So yan. So bali ito na. Sulihin ko muna mga katik. So yan. So mamaya i-test natin kung gagana na siya. So yan. So tingnan mga katik. Tapos na. Nabalik na natin yan. So yan.
Balik na natin. So yan, nabalik na natin. So test natin ito mga katek. So ibabalik na natin ito lahat. So bali yung battery niya kailangan ng isaksak kasi na. So ito, dito ang portion. So Twitter. Sa kabila ito, yung lights. Bali ito yung lights. Yan, sweet speaker. Tanggal kasi ito. Siguro mas maganda, hindi na natin ilagay dyan. Mag-direct na lang tayo dyan ito. Kasi natanggal na siya. So, i-direct na lang natin. Wait sa. Hirapan tayo sa pagsulda. So yan. Suldahin natin. Since natanggal siya. So suldahin lang lang to. So yan. Sa kabila naman yung negative. So yan. So bali ano lang yung mga katig para hindi siya mag-short. So yan ang kapit. So yan, bali ito yung positive. So ano lang, hindi siya short. So yan, kapit niya mga katek. Mas kung ilagay natin itong mga text, naka ano siya, tanggal na siya, may possible na ano, malos contact siya. So tinanggal ko na lang. So yan, nakakabit na natin itong mga katek. So bali ito dito sa my Twitter niya. So yan. So bali ito yung kan. So test natin. So yan mga katek. Bluetooth mode. Ito yung tayo niya. Okay na okay. So test natin yung mode. Volume mode. FM mode. So yan. So yan. So titest natin sa charge niya. So ito yung sasakan. Sasak natin. So yan. Okay na yung ano niya, port niya. So ibig sabihin good na. So ibabalik na natin ito sa kaha. So let's go. Ibabalik natin. So unplug natin ito. So yan. I-off lang. I-off muna natin to. So yan. Yan.
So yan. So i-open natin. So yun. Bluetooth mode. So yan. So i-box na natin yan. So, i-open na natin to. So yan, ilagay na natin yung handle niya. Dapat pantay po. So yan, isa. So yan. So LED niya. Ito yung speaker, mid-range o sa battery. So okay lang. So ibalik na natin. So yan. So okay, nasa ulit natin sa may kahan niya. So i-test natin yung charging niya. So i-charge na natin. So yan. Yan, charge. So isaksak na natin. So yun. So yan mga katik. Umiilaw na. So ibihin, charging na po yan. So i-on natin. Bluetooth mode. So yun. Good na good mga katik. Mode. E mode. A mode. Flying mode. FM mode. FM. Bluetooth mode. So okay na okay. So bali ito. Ang problema nito mga katik, ayaw mag-charge. So nakita-charge na. So yun. Success na po yan. Medyo nahirapan po tayo kasi ang liliit ng mga pyesa. So pero kayang-kaya. So yun lang mga katik. Hope meron po tayong natutunan sa ano ito. At kung bago pa kayo sa akin mga katik, paki-subscribe and like and click my notification bell para updated po kayo sa aking panibagong video. So yun. Thank you mga katik. And thank you for watching and have a nice day. God bless mga katik.